Senyor, nakikita niyo ba ang ginagawa ng binatang si Zen? Mukha yatang wala na siyang balak mangbuhay ng lahat ng miyembro ng grupong gumagawa ng ritual para sa pagbubukas ng 4 krono. Alam ko yun, subalit kumalma ka. Dahil hindi na nating mapipigilan pa ang binatang yan. Kasalanan din naman ng mula sa grupong yan. Ang ginagawa nila, ang binabalak nila, lalong-lalo na ang pagpukaw nila. Sa nilalang ng islang iyan ay hindi kailangang patawarin pa. Nararapat lamang ang ginagawa ng binata. Kung ako man ang may kakayahan, ganyan din ang gagawin ko. Hindi nang dapat pang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga taong halangang kaluluwa na walang ibang inisip kundi ang tama para sa kanilang paningin. Pero parang napakalayo yata ng pag-uugali ng kaibigan ni Ginoong Fred. Ibang-iba sa ugali ni Ginoong Fred. Kung si Ginoong Fred masyadong kalmado, mahinahon, at para bang iniisipan niya ng kaparaanan upang maresolba ang mga bagay ng walang patayan. Bakit parang yung kaibigan niya walang pakundangan at hindi nagdadalawang isip na kitin ng buhay ng mga kalaban? Mauunawaan mo yan kapag sapat na ang karanasan mo sa pakikipagdigma, pakikipaglaban, at kapag marami ng pagtatraidor at panlilin lang ang iyong nasaksihan. Mauunawaan mo kung bakit ginagawa yan ng lalaking yan. Hindi kong alam kung ano ang pinagdaanan na ng Zen na yan. Hindi kong alam kung anong mga paghihirap, pasakit at maging mga panlilin lang ang kanyang naranasan. Ngunit sa tagal ng aking pananatili sa mundong ito, sapat ang kanyang pagkilos upang maipagpalagay na wala siyang ibang intensyon kundi ang manalo sa labanan. Halina kayo, umalis na tayo dito. Nagwawala na si paring Zen. Mukhang hindi niya lang mapapatawad pa ang mga itim na orakulo na yan. Tingnan nyo. Nag-uumpisa nang makita natin ang beast mode ni paring Zen. Para yatang ngayon ko lang nakita ang binatang yan na maging ganyan kapanghas, ganyan kabagsik, at ganyan kabayolente. Para bang naguhuramentado siya. Ano kaya ang kadahilanan? Sa ngayon, kailangan na lang muna nating matiyak na makakabalik na tayo sa sasakyan ni Senyor Ibarra bago pang mahuli ang lahat. Alam kong ginagawa lamang ito ni Zen para sa kapakanan nating lahat. Hindi ko maipaliwanag, pero natitiyak ko, may dahilan siya. May dahilan siya kung bakit kinikitlan niya ng buhay ang lahat ng mula sa itim na orakulo. Tama itong si Valentina. Hindi namang basta-bastang kikilos si Zen ng ganon karahas kung walang pagbabasehan at walang dahilan. Subalit ang tinig na nagsasalita sa kanyang isipan ay ipinasilip sa kanya ng bahagya ang posibleng mangyari sa kanyang mga kasamahan saka sakaling mabuhay ang mga taga-itim na orakulo. Saka sakali na mapagtagumpayan nila ang kanilang pakay. Kung magagawa ito ng pangkat ng itim na orakulo nang hindi pang nakakabalik ang kanyang mga kasamahan sa sasakyan ni Senyor Ibarra, maaaring masadlak sila sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Alam ni Zen na ang sasakyan ni Senyor Ibarra ay balot ng teknolohiya na kayang kontrahin ang epekto ng anumang uri ng sumpa at mga inkantasyon. Sa makatuwid, sakali man na maging aktibo ang 4 krono, kung magagawa niyang matiyak na makakabalik na sa sasakyan ang kanyang mga kaibigan, magiging panatag ang kanyang kalooban at alam niya, ligtas ang lahat ng kanyang kasamahan. Gagawin ko ang lahat upang hindi mangyari ang ipinakita mo sa akin. Hindi ako makakapayag na may mawala pa sa mga kaibigan ko. Minsan nang naglaho ang aking mga kasamahan dahil na rin sa aking kahinaan. Pero hindi na sa pagkakataong ito. Hindi sa pagkakataong ito.
Kakaiba ang ipinapakita ngayon ni Zen. Para bang napakadilim ng kanyang nakikita. Para bang napakamapanganib ang kanyang pangitain. Sa palagay ko, may kung anong ipinakita sa kanya ang nilalang at tinig na umiiral sa kanyang isipan. Hindi magkakaganyan si Zen kung walang masamang pangitain ang ipinakita sa kanya. Ang boses na yun, sino ba talaga siya? Ano ang intensyon niya at bakit niyang ginagawa ito? Sige na, magsikilos na kayo. Bilisan nyo at bumalik na kayo sa sasakyan. Tiyakin niyong bawat isa sa inyo ay nakasakay na doon. Hindi natin masasabi kung ilan pang mula sa itim na orakulo ang nariritong nakapalibot at nagtatangkang gawing aktibo ang 4 krono ikarsel. Kuya Fred, bilisan na natin. Tingnan mo, may mga paparating pa. Kailanganin kaya natin. Huwag ka nang magtangka pa, Nonoy. Bumalik ka na lamang sa sasakyan. Hindi itong panahon upang ipakita mo ang tapang mo. May mga laban, Nonoy, na hindi mo kailangang harapin. May mga laban na hindi mo kailangang ipanalo. Dahil sa mga sinabi nitong si Fred, wala nang nagawa pa itong si Nonoy kundi ang tumalima at naroroong kasama ang mga dalagang kaibigan nila. Agad silang bumalik sa sasakyan nitong si Senyor Ibarra. Naroroong nakatitig naman itong si Sir Ed, maging si Kulas at Jimeno sa ginagawa nitong si Zen. Nakataas ang depensang gamit itong si Fred upang matiyak na walang sino man sa kanilang mga kasamahan ang mapapahamak habang nasa proseso sila ng pagpanhik sa yate nitong si Senyor Ibarra. Nagawa ng ubusin ni Zen ang lahat ng mga itim na orakulong naroroong nagtatangka upang paganahin ang 4 krono. Maliban sa isa, si Baltazar. Naroroon itong gamit ang kanyang sabulag. Nakakubli, nananatiling lihim ang kanyang lokasyon. Ay nako. Eto na, senyor. Itago mo na yung Orichalcum. At ako'y manonood muna dito hanggang matapos ni Paring Zen ang pagpuksa sa mga itim na orakulong ito. Agad namang kumilos ang mga tauhan nitong si Senyor Ibarra upang salubungin itong si Kulas. Dala-dala ang kanilang aparato na magagawang panghawakan ng Orichalcum dahil alam nilang hindi nila itong maaaring direktang hawakan na maaaring magdulot ng kanilang kamatayan. Nakatingin silang lahat kay Kulas na nagtataka dahil hawak ito ng mga kamay ni Kulas nang walang anumang proteksyon. Para bang nandidilat ang kanilang mga mata at napapaisip kung papaanong naging posible iyon. Alam nila ang komposisyon ng Orichalcum. Alam nila na ikamamatay ito ng isang nilalang na may buhay, lalong-lalo na ng isang tao kapag direktang hinawakan, pero naroon itong si Kulas na para bang wala lang sa kanya at para bang laruan lamang ang hawak-hawak. Nang maiabot ito ng binata, agad siyang bumalik sa ibaba ng sasakyan. Ito ay upang antayin ang pagbabalik ni Zen na noon naman ay nakikita nilang tapos na ang pagpasang sa mga itim na orakulo. Ay salamat, natapos din ang kanyang ginagawa. Akala ko hindi na siyang aalis dyan. Paring Kulas, bakit bumalik ka pa dito sa baba? Eh di ano pa ba? Para magbigay ng moral support kay Paring Zen. Ang ganda ng view dito. Asan kaya yung sinatawag nilang 4 kantos? Dapat mapa sa atin yun eh. Para hindi na magamit pa sa kasamaan ng kung sino man. Ay nako, ikaw talaga. Oh, Bibibing, bakit naririto ka din? Ano naman ang ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pang pumanhek doon? Eh kayo, bakit naririto kayo? Ang lagay ba kanilang maaaring manood dito? Isa pa, gusto kong makita ang pagkapuksa ng mga itim na orakulo na yan. Labis ang kapahamakang idinulot nila sa atin. Labis ang kaguluhan at pagpapahirap. At hula ko, hindi lang naman tayo ang ginawa nila ng masama. Sigurado akong marami ng antingero at albularya ang kanilang pinas lang para lamang sa kanilang layunin. Ihanda nyo na ang layag. Aalis na tayo dito sa oras na makabalik ang mga antingero. Hindi na natin kailangan pang magtagal. Nagawa na ang dapat gawin. Kailangan na nating magtungo
sa kabayanan. Oras na para umpisahan ang pagkuha sa mutya ng Hunyango. Ihanda ang lahat ng proteksyon ng sasakyang ito. Asahan nyo na maaaring may mga umatake sa atin. Kaya naman tiyakin nyo, hindi tayong mapipinsala. Ayos na at naihanda na ang lahat. Nagawa na nilang maitaas ang lahat ng proteksyon o force field bilang proteksyon ng kanilang sasakyan kontra sa anumang pag-ataking pisikal o espiritual. Anumang uri ng pagsalakay na alam nilang kayang gawin ng mga antingero at ng mga kalaban nito ay maaring masalo nito, ngunit hindi sa pangmatagalan. Maaring makatagal ang kanilang sasakyan sa ilang ulit ng pag-atake, ngunit sa kalaunan ay manghihina ito. Kaya naman kailangan nilang kumilos ng mabilis at magawang magtungo sa kailaliman ng dagat bago pang mahuli ang lahat. Ngayong tanga na nila ang Orichalcum. Alam nitong si Senyor Ibarra, marami ang mag-aabang at magtatangkang agawin nito sa kanila sa anumang paraan na posible. Kaya naman, ibig matiyak ng pilantropo na hindi silang masasalisihan. Nakahanda na po ang lahat, senyor. Oras na para umalis tayo. Sila na lamang ang kulang. Sandali lang, nasa baba pa sila, Kuya Fred. Ay, wag muna kayong aalis diyan. Naroroon pa sa labas ang mga antingerong kasama namin. Masyado namang yata kayo nagmamadali para namang nakametro tong sasakyan nyo. Senyor, anong gagawin natin? Naroroon pa sila, Zen. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa naman tayong aalis. Inumpisa lang natin ang pagpapagana sa ating depensa. Senyor, sa inyong hudyat, nakahanda na po ang lahat. Mahusay, antabayanan nyo ang aking pagbibigay ng hudyat at pahintulot. Kailangang matiyak natin na lahat ay naririto na. Dahil mapanganib kung maiiwan pa sila. Ay, salamat. Among Zen, akala ko hindi ka nang matatapos doon. Halika na, umalis na tayo dito. Sayang hindi natin nakita si Goliath. Oo nga eh. Nasaan kayo nagpunta yung si paring Goliath? Kawawa naman yun. Loner. Hindi naman siyang pwedeng sumakay dito sa sasakyan natin. Hindi naman siyang magkakasya. Patuloy ang pagkakwentuhan nila, ngunit napansin nila na para bang matamlay si Zen at para bang may kalungkutan sa mga mata. Una nang nabahala si Valentina dahil alam niyang may mali sa mga nangyayari. Zen, anong problema? Bakit nagkakaganyan ka? Pasensya ka na, Valentina. Ginawa ko ng lahat pero hanggang dito lang ang makakaya ko. Ang mahalaga, ligtas na sila. Teka lang, Among Sin. Anong sinasabi mong mahalaga ligtas na sila? Senong sila, ligtas naman tayong lahat ha. Oo nga paring Zen. Huwag mo nga kaming tinatakot ng ganyan. Hindi ka nakakatuwa. Minsan ka lang mag-joke. Parang totoo pa. Kung gayon, huli na ang lahat. Tama ba ako, binata? Ito na ang nakatakda. Wala na tayong magagawa pa sa nakaguhit na kapalaran. Ang mahalaga, hindi silang mapapahamak. Huwag kang mag-alala, Zen. Magkakasama tayo hanggang sa dulo. Kung ito man ang kailangan nating tahaking daanan, magkakasama nating dadaanan lahat ng pagsubok na maaari nating makaharap. Tika lang, kinakabahan ako sa inyo. Huwag nga kayong magsasabi ng ganyan at hindi namin kayong maintindihan. Bibibing, do you understanding them? Kayo nga hindi nyo maintindihan. Ako pa kaya? Zen, ano ba talagang... At doon ay natigil ang pagtatanong nitong si Beng nang marinig nila ang isang malakas na halakhak at nang makita nila ang pagdilim ng kalangitan kasabay ng itim na alimpuyo mula sa karagatan at sa kalangitan na parabang nagdurugtong. Nang makita ito ni Senyor Ibarra, nang makita niya ang pagtango nitong si Zen, naunawaan niya kaagad kung ano ang dapat gawin. Biglaan nitong inihudyat sa kanyang kapitan ang paglarga ng kanilang sasakyan. Nagulat ang lahat ng naroroon sa itaas nang biglang humarurot
ang kanilang sasakyang pandagat at lumayo sa isla. Mapait ang titig nitong si Senyor Ibarra na parabang napilitan siya sa kanyang dapat gawin. Ngunit alam niya, ito ang nararapat. Ito ang gusto ni Zen. Sandali lang, sila Zen! Naroon pa sa isla sila Zen! Senyor, patigilin niyo po ang barko! Pasensya ka na. Hindi kong magagawa yan, officer. Ito ang kahilingan ni Zen. Alam nila kung ano ang ginagawa nila. Ang aking obligasyon ay matiyak ang inyong kaligtasan. Kaya naman, huwag mo nang subukan pa. Mahihirapan lang lalo si Zen. Tayo na. Full speed ahead. Akala niyo ba makakaligtas kayo sa akin? Walang kapatawaran ang ginawa mong pagpaslang sa aking mga kasamahan. Ngunit di bali na dahil ang sakripisyo nila ay hindi masasayang. Dito nang magtatapos ang inyong kahibangan, mga abnormal na nilalang. Ng mundong ito, mamaalam na kayo. At sana, huwag na tayong magkita pang muli. Doon ay nakita nila ang paglitaw nitong si Baltazar mula sa kalangitan. Hawak-hawak ang 4 krono ikarcel. Nakumpleto na ang proseso ng pagiging aktibo nito. Ito ang kadahilanan ng alimpuyo na mula sa lupa at sa langit. Ang karagatan at ang kalangitan ay tila bang pinag-isa. Unti-unting bumubuo ng portal na hihigop sa kanila. Pasensya na kayo mga kasama. Ginawa ko ng lahat upang mailigtas ang pinakamarami na maaari kong mailigtas. Pero kapos na ako sa oras. Nauunawaan ka namin, Zen, at hindi mong kailangang humingi ng despensa sa amin. Kung kailangan, haharapin natin ang magkakasama ang unos na paparating. May paraan pa. Sigurado akong may paraan pa upang makalabas sa 4 krono ikarcel. Teka lang, ibig mong sabihin, makukulong tayo sa 4 kantos? Pero anong gagawin natin? Paano tayo lalabas doon? Mahirap nang makalabas doon, di ba? Malaban na lamang kung papayagan tayo ng may gawa nito. Ibig sabihin, yung lalaki sa itaas. Anong gagawin natin, Paringkulas? Gamitin mo naman yung brains mo. Huli na para gumawa pa kayo ng aksyon. Naikalat ko na sa buong isla ang 4 krono. Ngayon, oras na para magpaalam. Anong magpaalam? Kung ikukulong mo kami sa 4 kantos na to, abay sumama ka sa amin. Amay lupa, gawin mo na. At doon, nang mag-umpisang higupin sila ng tila bang alimpuyo, biglang humaba ang sandata nitong si Kulas na parabang latigo at kumapit sa buong katawan ni Baltasar. Kaya naman nang higupin sila nito, kasama nilang napunta sa loob ng bilangguan ang puno ng itim na orakulo. Hindi! Anong ginawa mo? Bakit isinama mo ako? Para naman matikman mo ang sarili mong patibong. Welcome to the new world, Mother Patters. Ano ka ngayon? E di pare-pareho tayong nakakulong. Akin na nga yung kahon na yan. Paringkulas, tingnan mo ang etsura ko. Para akong ispatete dito. Anong nangyayari sa atin? Ang tubig ay basa! Ang tubig ay basa! Anong nangyayari dito? Umaikot-ikot ang paningin ko! Itigil niyo to! Naroroong nagpatuloy sa pagpapaikot-ikot na parabang mga hibla. Itong sila Kulas. Maging itong si Baltasar ay hindi makapaniwala.
na isama siya patungo sa loob ng 4 krono ikarsel. Ibig sabihin, kasama siyang mabibilanggo doon hanggat hindi nagiging bukas ang lagusan papalabas. Hindi itong magiging madali dahil siya mismo ay nasa loob. Sa makatuwid, ang inihanda niya, ang proseso at ritual na nangyari sa labas ay putol at walang ugnayan sa kahon na ngayon ay hawak-hawak na Nicolas. Sa madaling sabi, si Nicolas na ang nagmamay-ari ng 4 krono ikarsel. Ilang saglit pa ay naroroong tumigil na ang kanilang pagpapaikot-ikot at naroroong makikita na nasa isla pa din naman sila. What? What's happened, paring Kulas? Bakit naririto pa rin tayo sa Hesla? Kanina pa tayong hikot ng hikot Aba malay ko, magkasama lang tayo nagpaikot-ikot doon at parang naging spaghetti. Sir Ed, ano bang nangyari sa atin? Bakit pakiramdam ko nalulula ako? At saka, sa akin na yung 4 kantos. Ang tubig dito ay mas basa. Kulas, panghawakan mo ang kahon na yan. Dahil sa kasalukuyan, ikaw ang kinikilala nitong may-ari. Ikaw lamang ang makakapagbukas ng ating daanan pabalik sa realidad. What? Bakit ako? Abay, hindi ko gusto yun. At saka ayoko ng responsibilidad. Gusto kong maging malaya. Tsaka, anong sinasabi mo na wala tayo sa ating daigdig? Ayan o, andyan yung isla. Ay, Goliath, anong ginagawa mo dyan? Halika nga dito. Dito maaari. Hoy, ikaw, kung gusto mong makabalik tayo sa tunay na daigdig, ibigay mo na sa akin ang 4 krono at tutulungan ko kayo upang makabalik sa tunay na mundo. Kwento mo sa lola mong panot. Sinong inuto mo? Akin na to ngayon. Ikaw, magdusa ka dito. Well. Paring Zen, ito ba yung sinasabi mo? Kaya ba ang lungkot-lungkot at sad boy ka kanina? Wala namang problema. Ayan o, tingnan mo, andyan pa rin yung mga puno ng buko. Hindi tayong magugutom. Pero wala na sila, Senyor Ibarra. Ginawa mo ng lahat, Zen, upang mailigtas sila. Kaya naman, huwag ka nang malungkot pa at magsisi. Ito ang ating tadhana. Huwag kang mag-alala dahil may ilang kaparaanan upang makalabas tayong muli sa bilangguang walang hanggan. Nakakaawa ka naman, Baltasar. Ikaw pala ang nasa likod ng lahat ng ito at ginamit mo pa ang pangalang itim na orakulo para linlangin ang mga antingero. What? Ang dami mo namang exes. Huwag mong sabihin na dating ex mo din ba ang lalaking panot na yan, Haninang? Anong pinagsasabi mo dyan? Kahit pang magunaw ang mundo, hindi akong papatol sa duling na panot na yan na napakaitim ng budi. Hindi siyang totoong orakulo. Nilinlang niya ang kanyang mga tagasunod. Isa lamang siyang bigong hukluban. What? Bigong hukluban? Isa ka palang failure, Baltugan. Baltasar? Bagay sa iyong pangalan mo Mukhang asar-talong pagmumukha mo. Baltaasar? What a names! Bebebeng, are you okay? Ayos lang ako, medyo nahihilo lang. Anong gagawin natin? At saka, kailangan ng isang yan. Paano kung may gawin siya sa atin? Huwag kang mag-alala dahil wala ang kanyang kapangyarihan. Tila yata ang hindi niyang inaasahan ang pangyayaring ito at naubos ang kanyang kakayahan nang higupin siya kasama natin. Malas, tama ang lalaking ito. Kailangan kong makalayo sa kanila. Hindi nila ako dapat mahuli. Kailangang makabalik ang aking lakas. Kailangan ko silang maunahan sa paglabas dito. At kailangan kong makuha ang kahong yun. Subalit walang kung ano-ano ay bigla na lamang dinagit itong si Baltasar ng isang napakalaking uri ng ibon
na parabang dragon at parang manok. Naroroong 4 ang mga paa nito at may napakahabang umaapoy na buntot. Maliban pa dito, 2 ang ulo nito, isang kulay itim at isang kulay kahel. May matatalas na ngipin ito at naroroong nag-aagawan sa hukluban. Wow! Ang bilis naman ng karma. Tingnan nyo, oh. Parang bulating pinaghati-hati yung si Baltaasar. Kawawa naman ang batugan na yun. Koreksyon pa rin, Kulas. Hokloban, hindi batugan. Pareho lang yun. Pareho may banban sa dulo. Tayo na mga kompadre. Puntahan na natin yung si Gulyat. Ay, wala tayong mapapala kung nakatayo lang tayo dito. At saka pa rin, Zen, tigil mo na yung pagiging sad boy mo. Move on. Andito na tayo. Kailangan na lang natin tong kaharapin. Alam mo, sabi nga nila, sa dulo ng bahaghari, letter I. Tayo na. Mukhang delikado dito. Pasensya na kayo at nadamay pa kayo dito. Sinubukan kong iligtas kayong lahat pero ang tigas ng ulo nyo. Talagang nanatili pa kayo. Hindi naman naming hahayaan na ikaw lamang ang humarap sa pagsubok na ito. Isa pa, isang magandang oportunidad ito upang mas mapalakas natin ang ating puwersa. Siguro sa isang banda ay magandang oportunidad na nga ito kung inyong titingnan ang brighter side. Dahil, alam nyo ba, Aha. Ano yun? Sige nga, Sir Ed, sabihin mo. Oo nga, Sir E. Dali. Ano ba yun? Ano ba yung dapat malaman namin tungkol dito? oh sige, kagaya nga ng sinabi ko, Sir Ed, ang tagal-tagal mo naman. Ano nga yun? Buset, hindi ako makapagsalita ng maayos sa inyong dalawa. Kagaya nga lang sabi ko, alam nyo ba na ang 4 Kronoy Carcel ay isang lugar na halos hindi gumagalaw ang oras, subalit mabilis itong lumilipas. Sa madaling sabi, para sa mga utak monggong kagaya mo, Kulas, ang panahon dito ay hindi apektado ng panahon sa labas. Umiiral at hindi tayong umiiral sa parehong pagkakataon. Maaaring segundo, minuto, oras o araw pa lamang ang nagaganap sa labas. Ngunit sa pakiramdam natin dito, isang buong habang buhay na. Kaya naman bentaha iyon para sa atin upang mag-aral, matuto at mas palakasin ang ating pwersa dahil hindi tayo makakalabas dito kung hindi magiging sapat ang mana na dadaloy sa kahong hawak-hawak mo, Kulas. Sa madaling sabi, we cannot. Wow! English! We cannot. Tama ka, we cannot. Hay nako, problema na nga ang kinakaharap natin dito. Puro pa kayong kalokohang dalawa. Mabuti pa, unahin na nating isipin ang kaparaanan kung papaano tayong mananatiling ligtas sa islang ito. Tandaan nyo ang sinabi sa atin nila Ninang at Sir Ed. Marami ang nakakulong sa loob ng 4 Krono. Sir Ed, kung marami sila, nasaan ang mga nilalang na yun? Masyado ka namang excited, bebebing. Gusto mo na bang makaharap ka agad si San Pedro? Chuk onre. Oo nga, Sir Ed. Asan ba yung mga nakabilanggo dito? Akala ko ba marami sila? Huwag niyo na munang pangarapin pa yon. Bagong dating pa lamang tayo dito at ang islang kinabibilangan natin, ang isla ng Velcora. Ngunit kung mapapansin nyo, wala dito ang Orichalcum, hindi namumula ang kabundukan. Ito ay sa kadahilan ng refleksyon lamang ang ating nakikita ng tunay na daigdig. Tila bang kambal na mundo na umiiral sa kawalan. Hindi maglalaon, magtutungo dito ang mga bilanggo. Ito'y upang subukan ang patayin tayo at
kunin ang ating enerhiyang positibo. Sana os positive. Anong ibig mong sabihin, Ninang? Lahat negatibo ang mga nandito? Mga negative thinker? Aba. Paano silang makakalabas dito kung purong negatibo ang kanilang iniisip? At saka, anong uri ba ng mga nilalang maaari nating asahan na makaharap natin? Kalaban kaya sila o hingi sila ng tulong sa atin? Wala doon. Dahil lang tanging gagawin nila ay agawin ang 4 Krono Ikarasel sa lahat ng paraang alam nila. Kaya bago pang mangyari yun, kumilos na tayo at maghanap ng mapagtataguan. Isang muog na magsisilbing proteksyon natin. Wala tayong dapat napuntahang ibang lugar. Kailangan nating manatili dito sa isla. Dahil oras na lumabas tayo sa teritoryo ng isla, maaaring hindi nang muli pang mahanap ang lugar na ito. At habang buhay, mananatili kayo sa loob ng 4 Krono Ikarasel. Bakit kayo nandito? Bakit nakita gulyat malaki buhawi kanina tapos bigla ako igo para hibla-hibla? Bakit ako nandito na? Hindi ito isla aking tirahan. Hindi ito lugar aking tirahan. Ay, kapag tinitingnan ko tong si Paring Gulyat, parang ang tali-talino ko. Paring Gulyat, huwag ka nang mag-alala. Dahil kasama mo naman kami, hindi ka namin papabayaan. Tsaka, huwag ka nang ma-homesickness. Okay lang yan. Pasasaan ba't makakalaya din tayo dito? Ang mabuti pa, dahil kabisado mo ito, baka naman pwede na tayong bumalik doon sa kuweba mo. Doon na muna tayong magpahinga habang pinipigure things out pa natin kung anong gagawin natin dito. Di ba, Paring Zen? Tama ka, Kulas. Mas mabuti kung makapagpapahinga tayo. Hindi makakatulong sa ating paggawa ng desisyon kung pagod ang ating isipan at labis na dami ang ating alalahanin. Goliath, kung maaari, tutuloy sana kami muli sa tahanan mo. Doon ay muli nilang tinahak ang daanan patungo sa tahanan nitong si Goliath. Samantalang sa labas naman, natigilan ng ilan sa mga sasakyan na naroroong nag-aabang sana upang sugurin ang isla at upang magawang agawin ang Orichalcum. Bigla na lamang nawala sa kanilang radar ang presensyang kanilang naramdaman. Asama ito. Mukhang naglaho bigla yung presensya ng Orichalcum. Ano kayang nangyari? Kung naramdaman nyo kanina, ang pwersa ng isang kakaibang relika. Kung hindi ako nagkakamali, maaaring inabsorba ng tinatawag nilang 4 Krono Ikarasel ang mga nilalang na nasa isla. Kung pakikiramdaman nyo, bakanteng-bakante ang isla na para bang walang buhay ang naroroon. Ibig sabihin, tumawid sa kabilang ibayo. Ang realidad ng islang yan, wala na tayong maaasahan pa. Tila yata nahunin ang lahat para sa kanila. Kung sino man ang may kagagawan ng pagiging aktibo ng 4 Krono Ikarasel, napakahusay niya upang magawang maikulong doon ang pangkat na makakumuha ng Orichalcum. Isang panibagong lugar ang lalakbayin nitong sila Zen. Isang lugar kung saan naghalo-halo, nagsama-sama ang iba't ibang lokasyon, kaganapan, nilalang, at mga puwersa na nagmula pa sa iba't ibang panahon at mga dimensyon. At hindi maglalaon dahil sa sila ang pinakabagong bilanggo na pumasok sa loob ng 4 Krono. Naroroong unti-unti silang tutugisin at susubukang puksain ng mga nasa bilangguan. Sila ang mga tagalabas na sisikaping paslangin ng mga tagaloob. May bagong salta na naman. May mga tagalabas ang naririto sa ating teritoryo. Magsikilos na kayo. Umpisa nang hanapin ang kanilang lokasyon. At mukha yatang magsasaya tayo dito sa mga susunod pang sandali.
Samantala, sa kabayanan naman, naroong abala pa rin si Chief Babalong sa patuloy na pagdami ng mga espesyal na uri ng tao na nananalasa at nagbabanta sa kaligtasan ng karamihan. Naroong patuloy pa rin ang pag-iingat ng alkalde dahil sa lumalakas na puwersa ng mga espesyal na uri na nagtatangka sa kanyang buhay. Ano ba ito? Ha? Wala na ba talaga akong maaasahan dito? Ha? Nagsisisi na tuloy ako? Bakit ko ba naman kasing pinayagan pa ang tatlong iyon na sumama sa mga antingero? Di sin sana kahit papano may utak ang mga tauhan ko. Ha? Chief naman, kung makapagsalita naman kayo parang sinasabi niyong wala kami mga utak. Mismo? Ha? Hihirit ka pa? Tingin mo, meron ka bang utak? Ha? Ang sabi ko, magmanman kayo? Bantayan nyo yung mga taong pinababantayan ko. Anong ginawa nyo? Bakit naroon kayo? Nasa peryahan, ha? Chief, ang ganda kasi nung stop toy na naroroon. Kamunti ka ko ng mapanalunan kung hindi lang kayong Aray ko po, Chief naman. Loko-loko ka? Kasalanan ko pa pala, ha? Chief, may bago tayong update. Daririto si Casper. Mukhang ibig kayong makausap. Ayun, mabuti naman. Sa araw na ito, may magandang balita man lang akong marinig, ha? Diyan na nga kayo, ipagtimpla nyo kami ng kape. Yung walang kape, ha? Kapag hindi nyo dinrayan, wag na kayong papasok pa bukas, ha? Kagaya nga ng sinabi ng kanyang tauhan ay naroroong nag-aantay sa loob ng kanyang tanggapan si Casper. Mabuti naman kaibigan na tapaunlakan mo ang aking kahilingan. Masama ito. Masamang masama. Nakatanggap kami ng balita tungkol sa iyong mga tauhan. Tila yata may nangyaring kaguluhan sa isla. Wow! Akala ko naman, Casper, good news ang daladala mo. Aber, anong nangyari sa mga antingero, ha? Kagaya ng hiniling sa amin ni Apo Gildas at kagaya ng inyong iniutos, minanmanan namin sila. Kanya nga lang, dumating ang mula sa mga itim na orakulo at ginamit nila ang 4 krono ikarsel upang ikulong ang buong isla. Matapos iyon, wala na kaming nasaga pa mula sa buong grupo na nagtungo doon. Ayan na nga bang sinasabi ko? Itong gurang na ito kasi, tiwala. Magtiwala ka lamang. Tingnan mo, sila ang nawala sa kakatiwala ko, ha? Alam na ba ito ng matandang yon? Alam ko na. Kaya huwag ka nang masadong maingay pa dyan. Huwag kayong mag-alala. At base sa aking informante, ligtas ang pilantropo at ilan sa mga kasamahan nila. Tila ilan yata ang napasama sa loob ng 4 krono. Subalit, ang iyong mga tauhan ay ligtas. Kaya kumalma ka na. Ikalma mo na yung sarili mo at baka atakihin ka pa sa puso. Look who's talking. Sa ating dalawa mas gurang ka naman, ha? O siya, maraming salamat sa inyong update at ako'y babalik muna sa trabaho bago ka pang mapatay gurang at marami na ang gusto na makuha ang ulo mo, ha? Ano ang balita tungkol sa kumakalat na mamamaslang ng mga may kapangyarihan? Alin doon? Yung 2 babaeng bebot o yung bata na tinutukoy nila, ha? Pareho, anong balita sa kanila? Nasaan ba sa kasalukuyan kumikilos ang mga yon? Alin sa kanila? Yung bata o yung 2 bebot, ha? Pareho nga sila. Nasaan ba ang lokasyon ng 2 yon? Isa pa, nalalaman nyo na ba ang background tungkol sa kanilang pinagmulan? Alin doon? Yung bata o yung 2 bebot? Ang gulo mo gulang nga, tanong ka ng tanong. Aba, kasalanan ko ba itanong ka din ng tanong?
Isa pa, pareho lang naman silang tinatanong ko. Bakit kailangan nyo pang malaman kung alin ang tinatanong ko doon? Alin doon? Isa pa, ikaw ang una kong puputulan ng ulo. Hindi ka nang mabiro. Siya, ayan, tingnan mo ang nakuha namin. Mukhang 2 mersenaryong bayaran yung 2 bebot at nagmula sila sa isang bayan sa kabilang kontinente, ha? Sa madaling sabi, matindi ang koneksyon nila at nagawa silang mailusot dito. Walang pagkakakilanlan pa, pero ang sabi ng ilan, magkapatid daw ito, ha? At yung batang paslit, hindi namin alam kung bata talaga siya. May mga reports na nagsasabi na nagpapalit ng anyo ito, ha? At nagiging matanda. Kung gayon, may posibilidad nga na ito ang itim na bruha sa mga aklat ng kasaysayan. Itim na bruha, ha? Huwag mo sabihin, si Filomena ang tinutukoy mo, ha? Wala nang iba, siya ang tunay. Si Filomena ang itim na bruha. Sige lang, ipagpatuloy niyo ang pagmamanman. Samantala, sa isang lansangan, sa babang bahagi ng kabayanan ay naroroong nagpapalaboy-laboy ang batang si Filomena. Ay, nagugutom na talaga ako. Kamuntikan talaga ako sa 2 yun. Mabuti na lang, nagawa kong makaligtas. Ang mga naman ang naaamoy ko. Saan kaya to? Parang ang sarap naman ng lechon manok. Aray ko po. Pasensya na po kayo, manang. Huwag kang magpasensya, Iha. Ako dapat ang humingi sa'yo ng dispensa at hindi kitang nakita dyan. Abay, ang cute-cute mo namang bata. Asan bang mga magulang mo? Wala na po akong magulang. Mag-isa na lang po ako sa buhay. Pasensya na po ulit kayo. Tulungan ko na po kayo dito sa mga dalahin nyo. Ang bait mo naman at masyadong magalang kang bata. Ano bang pangalan mo? Ako po si Fel. Tawagin niyo na lang po akong Fel. Oh, siya, Fel. Mukhang sa tingin ko ay nagugutom ka at natatakam ka sa lechon manok, ano? Tama bang isip ko? Hindi pa po kasi akong kumakain ng 3 araw na. Nangugutom na talaga ako ng lechon manok. Alam nyo, paborito ko yan. Mukhang ang paborito mo. Ako nga pala si Nanay Helen. Halika, pumasok ka muna sa aking kainan. Pagpasensyahan mo na at may kaliitan ito pero dito mong matitikman ng pinakamasarap na lechon manok sa buong bayan. Ay, ano ba yan? Nagdala ka na naman dito ng taong grasa. Batang grasa pa yung dala-dala mo. Ano ka ba? Huwag mo nga aasarin tong batang to. Ang mabuti pa, ipaghanda mo na siya ng makakain. Dalan mo kami ng isang buong lechon manok at mukhang gutom na gutom ang batang to. Fel, siya si Kuya Kulot. Huwag mong kakalimutan ang pangalan niya, ha? Magandang araw po sa iyo, Kuya Kulot. Ang gwapo niyo naman po. Ay, binabawi ko na ang sinabi ko kanina. Maupo ka dito, Iha. Ipaghahanda kita ng jumbo at pinakamasarap na lechon manok na matitikman mo. May bago na namang ampon ang Helen na yun. Sigurado ako, gagamitin niya na naman ang batang yan. Sigurado ako, yan na naman ang magiging dahilan ng malaking kita nila. Shh! Huwag kayong maingay. Baka marinig kayo ng kulot na yan. Kayo din, baka samain tayo. Isa pa, bumalik na kayo sa trabaho. Bawal ang papetiks-petiks dito. Baka malamangan pa tayo ng benta ng kabilang kainan na yan. Hindi natin alam kung anong ginagawa nila kulot sa kanilang mga lechon manok. Pero oras na makuha natin ang sikreto nilang sangkap, sigurado ako, babagsak sila. Kailangan lamang nating siraan ang kanilang kainan. Kailangang ibagsak natin ang Helen na yan. Masaya at magiliw na naroroong nanonood itong si Filomena habang inihahanda sa kanyang harapan ang lechon manok at pagkaing ibig niyang matikman sa kainang iyon.
Labis ang bait nitong si Nanay Helen. Para bang nakikita kasi nitong si Nanay Helen ang kanyang yumaong anak dito kay Filomena. Si Kulot naman ay ang kanyang kusinero, tagapagprepara ng kanilang pagkain sa kainan. Bagamat maliit lamang ang pwesto nito, may kalakihan ang kanilang benta dahil sa karamihan ay mga nagti-take out o mga dumadaan lamang doon upang bilhin ang kanilang panindang lechon manok. Bagamat hindi nananatili doon upang magsikainan, ngunit sapat ang bilang ng kanilang mga customer na umaabot nga sa halos buong lugar na sa kanya lamang o sa kanila lamang bumibili ng mga lechon. Hay nako, kayo talaga. Kung kailan ba naman kailangan nating kumilos agad-agad, ngayon pa kayo magrereklamo ng gutom nyo, ha? Chip, pagpasensyaan nyo na. Ayan dyan tayo kay Nanay Helen's lechon manok. Parang masarap dyan Ayun, at sino ang magagastos dyan? Huwag niyong sabihin, ako na naman ang taya, ha? Chip, alam nyo naman sa ating lahat, ikaw lang yung nakakaluwag. Marami kaming bayarin, marami kaming binabayarang loans kayo, yayamanin kayo Sige na, Chip, di naman kayong mababawasan ng kagwapuhan dyan. Alam ko na yan, no? Simula ipanganak ako, alam ko na ang kagwapuhan ko. Bobolahin mo ba ako? Halin na nga kayo. At doon nga ay dire-diretso silang pumasok sa kainan nitong si Nanay Helen. Naroroong magiliw namang nakaupo itong si Filomena at pinagmamasdan ang kanyang Kuya Kulot habang ginagawa ang kanyang pagkain. Chief, nabisita kayo muli dito. Hindi niyo na yatang kasama yung babaeng makinis. Chip, kayo nadadalas din pala kayo dito. At may kasama pa kayong babaeng makinis. Booking ka ngayon. Ano kayang sasabihin ni Commander kapag nalaman niya? Hoy, ungas, huwag kang maingay. Isa pa, anong pinagsasabi mo dyan? Si Gwen yung kasama ko dito at yung dalawang ulupong niyang alipores, ha? Chip, hindi naman namin alam. Sorry na. Nay Helen, dati pong order. Si Chip na pong bahala. Uy, mukhang may bagong mascot ka na naman dito Bata, anong pangalan mo? Ay nako, tantanan nyo nga yung si Fel. At bagong dating lang yan dito. At saka nung mascot ka dyan. Hay, ayoko nang maulit pa yung nangyari dati. Hindi pa rin akong makamove on dahil sa nawala yung... Hay, kung sana hindi ko siyang napabayaan, edi sana ayos pa at naririto pa si Alice. May findings na ba? Meron na bang nangyari sa kaso niya? Alam niyo na ba kung nasaan siya? At kung sino kumuha sa kanya? Huwag kang mag-alala at malapit na kami sa katotohanan. Meron na kaming mga nakikitang lead kung saan naroroon niyang anak-anakan mo, ha? Kaya naman, yung lechon manok na lang muna at nagugutom na kami. Parang napakapamilya ng pagmumukha ng batang ito, Chip naman, lahat naman ng bata halos magkakamukha kapag maliliit pa sila. Sabihin nyo lang, namimiss nyo lang magkaroon ng batang maliit. Wala ba kayong balak mag-anak ni Commander? Ungas, patay na ang bahay bata nun. Paano pa magkakaanak yun, ha? Patuloy ang pagtingin nitong si Chief Babalong dito kay Filomena. Parang tinatandaan niya at parang sa palagay niya ay nakita niya na kung saan pero hindi niyang tuluyan o lubusang matukoy kung saan at kung alin. Hanggang sa naroroong bigla na lamang silang makarinig ng mga nag-aamok sa labas. Hindi alam ng mga ito na may mga pulis sa loob ng kainan ni Nanay Helen. Ito ang kakompetensya nila, ang kaharap nilang lechonan, ang lechon manok ni Bartolo. Ay, Nanay Helen, umamin ka na. Sigurado kami, mga bata ang ginagawa mong lechon dyan. Mga kasama, mga kaibigan, huwag na kayong kumain pa dyan. Kumakain kayo ng mga batang paslit na walang kalaban-laban na kinakarne nila. Dito na kayo sa amin. Hoy, ungas, anong dito na kayo sa amin? Ano, mura na, marumi pa? Habang nakaligtaan nyo yata.
Isang pagkakamali nyo na lang, ipapasara ko na yung kainan nyo. Dirty. Ha? Chip, andyan po pala kayo. Pasensya na po. Nagbibiro lang po kami. Tara na mga kasama. Umalis na tayo dito. Mga ungos na ito. Nanggugulo na naman. Maraming salamat sa'yo, Chief. Nasanay na lang kami dyan kina Bartolo. Araw-araw sinisiraan kami. Hindi nilang magawang tapatan yung lasa ng mga lechon namin. Kaya sa paninira na lang nilang ginagawang bumawi. Pero mapalad naman kami at malaking tiwala sa amin ng mga customers. Kagaya nyo. Tahimik lamang si Filomena. Batid niya na pinaghahanap na siya ng kapulisan. Mabuti na lamang ay nagawa niyang bahagyang baguhin ang itsura ng kanyang mukha at ng kanyang buhok upang hindi siyang mahalata at matandaan ng mga pulis na ito. Dahil sa ilang poste, kanto at mga establishmento, nakita niya na ang kanyang pagmumukha. Nasa wanted list, pinaghahanap ng otoridad. Mga ka-midnight, ipagpapatuloy po natin ang ating kwento sa susunod na araw. Kaya naman po sana ay patuloy po niyong tangkilikin ang ating aswang serye na alias Itim na Hunyango ang pinakamapanlinlang na antingero. Kaunting tiis lamang po at susubukan po natin ang kagaya ng nasabi ko sa nagdaang kwento na pagkakaroon po ng bang tawag doon, hindi naman live parang face to face or pagre-record natin ng ating istorya, pagpapakita ko paano itong nililikha nang nakikita nyo po ang aking pagmumukha. Parang ang pangit ng term. Pero yun nga po, na nakikita nyo po si Sir Mar habang ginagawa ang pag-voice over sa iba't ibang karakter ng ating istorya. Abangan nyo po yan at unti-unti lamang po nating inihahanda at iniipon ang ating mga resources at equipment na magagamit para naman po maging presentable ang ating paglalahad sa inyo. Patuloy po ang ating panghihikayat sa ating mga ka-midnight na suportahan ang bawat istorya at sa mga giliw nating subscribers at supporters na ibig ipaabot ang iba yung suporta ay mangyaring mag-comment lamang kayo ng #MidnightDJ para naman po ma-replyan ko kayo ng ating detalye para po sa ating Proyekto Piso. Ganun na lang po ang gawin natin para alam ko kung may willing at may ibig makatulong. Yun lamang po at sana ay patuloy kayong kumapit at suportahan ang ating Midnight DJ Tagalog Horror Story. Pasasaan ba? Sana magawa natin itong maibalik sa partnership program ng ating platform. Kung hindi man, siguro naman ay may ibang opportunity pang magbubukas para sa atin. Ano kaya ang mangyayari ngayong nakapasok na sa loob ng 4 krono itong sila Zen? Mabuti na lamang pala at malisto at malikot ang kamay nitong si Kulas at nagawa niyang hatakin itong si Baltasar sa loob at nagawa niya pang makuha ang 4 krono ikarsel. Subalit, magagawa kaya nila itong paganahin upang makabalik sila sa kanilang mundo bago pa silang mahanap ng mga bilanggong nilalang sa loob ng 4 krono. Ano ang magaganap ngayong nagkrus na ang landas nitong si Chief Babalong at ni Filomena? Magkakaroon kaya ng panibagong kaguluhan? Kakampi ba itong si Nanay Helen? O isa na namang dagok sa buhay ng itim na bruha? Yan po ang ating pakatutukan sa mga susunod na umaatikabong kabanata ng ating aswang serye. Sa ngayon po ay hanggang dito lamang ating istorya. Manatili kayong ligtas. Ito po ang inyong Midnight DJ.